Umagandahan-dahan sa tasa ng kapeng umuusok. May pahina ng dyaryo na dumikit sa katahimikan. Rhodes piano sa cafe, bass na parang traffic sa Maynila. At sa pagitan ng bawat sip may kwento ng bayan. Hindi ito sigawan ng headline, kundi himig ng araw, habang ang lungsod ay gumigising sa amoy ng kape at tintay. Sa pulong sa ibang bansa, may mensahe mula sa lider ng Pilipinas na ang pag-unlad ng lipunan ay hindi kumpleto kung walang kababaihan. Sa harap ng United Nations Forum, pinag-usapan ang papel ng kababaihan sa pamumuno, ekonomiya at komunidad. Hindi lang ito tungkol sa representasyon, kundi sa desisyon at direksyon kung paano hinuhubog ang kinabukasan ng mga lungsod at mga bansa. Sa mga ganitong pagpupulong, ang diplomasya ay parang mahinang musika. Hindi agad naririnig ang epekto, pero unti-unting nagbabago ang tono ng mundo. Kape at balita, tahimik na umaga. Sa pagitan ng pahina, may kwento ng bansa. Hindi kailangan sumigaw ang mga pangyayari. Minsan sapat na ang jazz sa tabi ng bintana. Sa merkado ngayong linggo, medyo mabigat ang hangin dahil ang piso ay humina at ang stock market ay bumaba. Sabi ng mga analyst, ang dahilan ay hindi lang lokal, kundi pandaigdigang tensyon na nagpaakyat sa presyo ng langis. Kapag mahal ang enerhiya, sumasabay ang gasto sa transportasyon, at kasunod nito ang presyo ng mga bilihin. Kaya ang galaw ng ekonomiya ay parang timpla ng barista. Kailangang balansehin ang init at ang pait ng kape sa tasa. Sa buwan ng Marso, may mga pagtitipon sa simbahan at mga paalala tungkol sa malasakit sa kapwa at sa komunidad. Hindi lahat ng balita ay tungkol sa merkado o politika. Minsan tungkol ito sa mga taong nagbibigay oras sa kapwa. Sa barangay o triage, sa tahimik na misa sa umaga, may mga simpleng gawain na hindi laging napapansin. Pero sa mga ganitong sandali, naaalala lang komunidad na ang lakas ng bayan ay nasa pagtutulungan. Humigop ng kape, makinig sa umaga. Ang mundo ay gumagalaw, pero ang ritmo ay kalmado. Sa Cebu nitong mga araw, nagtipo ng mga atleta para kilalanin ang mga nagtagumpay sa nakaraang taon ng palakasan. Sa Cebu Sports Awards, pinapurihan ng mga manlalaro, mga coach at koponan na nagdala ng karangalan sa rehiyon. Hindi ito laban sa score o medalya sa podium, kundi sandali ng pasasalamat para sa pawis ng ensayo at mga umagang ginugol sa training na bihirang makita ng kamera. Sa mundo ng aliwan, may bagong yugto ang digital media. Dahil lumalago ang katsing sa bansa, mas maraming kreato ang nagtatayo ng sariling komunidad sa pamamagitan ng kwento, usapan at musika. Hindi na lang radyo, telebisyon ang tahanan ng entertainment, kundi pati ang maliit na mikropono sa mesa ng isang podcaster. Sa ganitong paraan, mas maraming boses ang naririnig sa tahimik na gabi ng internet. Sa ulat ng panahon, patuloy ang init ng Marso, nadala ng hangin mula sa silangan. Maaliwalas ang umaga, ngunit may ulap sa hapon, at panandali ang ambon sa ilang bahagi ng kapuluan.
Ganito ang ritmo ng tropiko, araw, ulap at ulan. Parang himig na paulit-ulit sa gitna ng dagat at lungsod. At sa draw ng Grand Lotto 6 Impipe, kagabi may jackpot na umaabot sa milyon. Ang lumabas na kombinasyon 17, 15, efekta, high party, hatch, morpitan. Sa bawat numerong binubunot, may tahimik na pag-asa na baka sa susunod na gabi may bagong kwento ng swerte. Unti-unting umiinit ang araw habang lumalamig ang tasa. Ang balita ng umaga nagiging bahagi ng araw. Sa cafe, sa kanto, may jazz na patuloy. Bukas muli sa bahay.